Ito, i-share ko naman yung isang karanasan sa encounter. Dito naman sa Mindoro area, 1989. 1989 yan. From Quezon Province to Mindoro area. Jadi, Quezon Province, sinakay kami ng C-130, baba sa San Jose. San Jose, sinakay kami ng bangka papunta ng Mansalay. Anong operation? Combat operation. Pero yon ay project ng PC company pa nung panahon na yan. E di, ang sabi ng CEO ng PC company sa guide niya na RR, nang sabi niya, sabi ni CEO ng PC, pagka yan ay sumablay na walang kampo doon sa area, pwede nyo nang patayin. Yun ang sabi. Yun ang sabi ni CEO. Sabi naman ni guide, ni dating RR, ang sabi niya, pagka wala sir kampo, willing ako na patayin nyo. Ang sabi ng RR, itong guide. ano? Yung rebel returnees. Di, sige, lakad kami yan, 3 team. Sa 3 team yan, di natapos ang briefing ng alas 10, tuloy-tuloy na. Sakay kami ng 6x, pagdating sa barangay, baba namin, lakad na yan. Lakad ng hanggang alas 11, 1 hour na travel. Tapos lakad, iisang ilog, pero sigsag yung ilog. Pagkatawid mo sa kabila, ilog ulit, lupa, ilog. Kasi yun lang ang daanan sa ilog. So mahirap na. Mahirap na daan, gabi yan. Zero visibility pa. Hindi man maliwanag ang buwan. Ngayon si guide, yung unang team ngayon yan, pagdating ng mga alas 4 ng madaling araw, alas 4, alas 5 na yan, yung magliliwanag na. Ang sabi ni guide, sir, ito na. Pero bago nag-declared si guide, si RR, pakinig mo na yung nagre-rebeli. Kung yung nagre-rebeli ng NPA. Narinig nyo? Narinig. Siguro sa 100 meters, pakinig mo na yung rebeli. Kung yung isang class na schooling, ganon kalakas ang kanilang rebeli. Na 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Yun ang rebeli nila. Yun ang naririnig mo. Nag-exercise. Nag-exercise sa madalit sabi. Ang mga kalaban. Ang NPA, training ground pala yan. Training ground. Di pagdating si guide, sabi niya, sir, ito na po yung outpost. Pero pakinig mo na yung pakinig mo na yung rebeli ng tao. Di ngayon, wala na, briefing na, pass the word na lang. Pass the word yan. Ang pass the word na nakarating sa amin sa gitna, sa dulo, hintayin muna na makaakyat lahat ang tropa. Kasi, ang dadaanan mo niyan ay matirik, halos nasa 45, nasa 90 degrees ang dadaanan nyo sa baging. Parang click. Oo. Ilog papunta sa taas. Yun, sa first layer pa lang yun First layer ng kanilang kampo. Doon ang una mong matutumbok. Pagkatapos patag ulit. Tapos another layer ulit. Nandun yung training camp nila. Nandun yung ilang blitzer yung malaki. Kasi ang kawa nilang niyan ang kawa na recover namin at saka kaldero malalaki malaking tulyasi. Mga ilang sakong tapa ng baka. Iyon ang mga pang-ulam nila doon. So malaki talaga. Malaki, malaki. Gawa ng kung sa nga yan, nung sabi ko nga sa'yo, pagka narinig mo yung sigawan ng isang class, siyempre sa isang class, gaano kadami? Palagay natin 50. Isang daan na. Sa 50 na lang na traine, gaano kalakas ang busis niyan? Pagkasabay-sabay. Grabing lakas ng sigaw, tuwang-tuwang tropa. Tuwan-tuwan tropa at talagang may encounter na kasi medyo matagal-tagal na laging operation na walang nangyayari. Ito na kamo nung nagkarinigan, itong guide na itong lead scout namin, ang sabi nung tapos na ng enkwentro, maaapakan na siya. Kalahati pala ang nakakaakyat sa taas. Nasa baba pala ang ng ilog. Nasa baba. Kalahati yan, pagka akyat nung isa at tapos na ang rebel liligo na ngayon itong mga trainee. Meron yung Oo. So ano yun?
Madaling araw. Umaga na, magliwanag na eh. Magliliwanag na yan, mga alas 5, 5:30, mga ganyan, 4:30 to 5:30. So, nung paakyat kayo sa cliff, madilim pa yon. Madilim pa. Madilim pa yan. So, paano nyo naakyat yun? Ay di gapang-gapang ka dyan na ano, sa baging. Di kung paano ka makaano yan. Wala man daanan. E di skirmisher yan, e di yung una, e di pagdating mo nung dulo na yan, hanggang sa dulo, naka-skirmisher yan. Yung iba nasa kalagitnaan pala ang ng bangin. Ang iba, di nakaakyat na yung ano. Nakapatong na. Oo, nakaakyat na sa taas. Doon sa unang layer ng bundok. Di ilog, papunta sa first layer ng bundok. Nandun yung outpost, yung kuprahan. Kuprahan yung outpost nila eh. O, di, noong liligo na sila ngayon yan, maaapakan na itong guide na, itong lead scout namin. Yung pinaka-leading. Oo, yung leading team. E di, Anong maapakan? maapakan na siya kasi nakaano na yung daanan na yan, doon dumaan yung NPA na maliligo. Doon liligo yan, doon liligo. Doon sa napistuhan ng tropa, doon ang daanan nila. Parang nakadrop lang Oo, nakadrop lang. Eh sabi niya, bakit mo pinutukan? Hindi, ang dulo eh wala pa. Eh sabi niya, sir, maapakan na ako eh. Yung unang dumaan na yan, ay naka 30 caliber, 60 caliber yan, ang dala niya. Naka 60, na may iksi lang ang nakasalpak na nakalink. Pangalawang dumaan, yun na yung naka-importin. Yun na yung nadali niya. Yun ang nadali. So, start na ng volume fire nun. O, start na yun, ng volume fire na yan. Dire-diretso na yan. Kayo, doon sa... Ay di yung nasa gitna, nakaakyat na rin kami. Kasi habang nagpuputukan, maneuver na yan. Akyat niya na hanggang nakaakyat lahat. Eh di siyempre, hindi mo matumbok yung kung nasaan ang kalaban dahil nasa dulo kayo eh. Nasa dulo. Yung unang team, yun ang talagang full blast ang putukan. Full blast ang putok. So, kayo takbuhan. O di takbuhan, naaakyat, isi-search mo dahil masukal yung daanan, walang daanan dun eh. E di sa madalit sabi ngayon yan, umaga, e di hanggang mag alas 7, magliliwanag na, alas 7 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin ang putok, nagtakbuhan na. E di hanggang na-search namin yung area. So, grabe yung volume fire. Grabe yung volume fire na talaga. Kasi kung may 60 kayo, sa kanila meron din. Kabilaan eh. Kabilaan yan, naputukan yan ng kalaban at saka yung tropa. Di volume fire talaga yan. Doon na, di siyempre ang tropa, tuwang-tuwa na. Tuwang-tuwa at na-enkwentro eh. Di ba, pagka sa atin naman, pagka lumakad ka ng pagod na pagod, bago hindi ka ma-enkwentro eh, pagdating doon, kawawa yung guide. Kill the guide talaga. Lakad ng lakad bago walang mangyari. Ito nung na-enkwentro, yan, tuwang-tuwa ang tropa. Ngayon, yung blocking force namin na pulis, di enkwentro doon, enkwentro sa taas. Sa barangay, barangay ng Rojas, Oriental yan eh. Sa may Taugadaka. Taugadiit. Yan yung sitio na yun eh. Pagdating mo doon sa baryo, na-enkwentro din yung pulis, namatayan sila. Yung PC company. Di nagkaroon ng air support na yan. Dumating si CEO. Di akala niya, walang enkwentro yun. Akala niya, akala niya na hindi training camp yung gawa ng ang nakapokus ng tropa na nakarating na report sa tropa ay yung PC company ang nainkwentro. Yung PC company ang nainkwentro kasi namatayan na sila. Sila pala ang humingi ng air support. Kaya pumasok na yung ibang tropa. Halos magkasabayan kayo. Sabayan. Yung pagputok ng liwanag na encounter sa kampo, putok din doon sa barangay. Kaya namatayan yung pulis, yung PC. Kami naman, wala kaming wounded nung panahon na yan. Nakakuha pa kami ng isang importin. At saka, body count. Body count, wala kaming nakuha ng body count dahil ang terrain kasi ng maluwang yung area, nasa 3 level yung bundok na na training camp nila. Unang layer, nandun yung outpost. Second layer, nandun yung training camp. Yung third layer, nandun yung barracks. Ang kanilang, parang grand stand, yung parang, yan na blitzer. Ganon, tapos tulugan sa taas. Yung kubo-kubo, nandun yung mga may pamilya. Grabe. Sa bundok yan. Sa bundok, mismo, sa bundok yun. 3 team kami niyan lumakad nung panahon na yan eh. Ganun yung enkwentro na yan na
E di, kasi ang alam nila nung panahon kasi na yan, yung Ranger Company, hindi nila alam na pumasok ang Ranger Company yung panahon na yan. Dahil wala, hindi pa naman uso ang camouflage noon eh. Yung patig pa ang suot namin. Karamihan, walang mga patches. E di, ang alam nila sa amin, mga kapgo. Mga kapgo yan. Gaano katagal yung firefight ninyo, Master? Sa isang oras yan ay hindi lang. Na talagang ano. Hindi rin nyo rin ma-assault ka? Hindi mo ma-assault dahil ano eh. Dahil ang terrain ay ilog, yung sapa ba? Sapa, tapos, kasi by layer yan eh. Yung bundok na yon. Kung saan kayo nakapwesto? Kung saan ka nakapisto, stay put. Pero yung unang team, yun ang nakapag-maneuver. Yung unang team. Kami yung, kung saan tatlong team yan, di kami yung nasa likod. Kasi relievo yan eh, palitan ng, halimbawa ngayon, ikaw ang mag-lead scout, ikaw ang team na mauna, ikaw bukas, ikaw naman. Ganun ang nangyari sa amin nung panahon na yan. So, nung wala nang kuwan, wala nang putok, Sir, ano naman? search the area. Search the area, doon mo na makita yung mga ano, nandun na yung bunkers nila, nandun na yung mga gamit nila, yung pinaglutuan nila, nandun na yan. Iniwan talaga. Iniwan na nila. Yun na, yung clear the area na yan. Hanggang na-declare namin, hanggang alas 10, clear the area. Wala na. More or less, gaano kalaki yun? Aba, sa 100, hindi lang. Hindi lang, 100 tao yan. Nandun yan. Hindi lang 100. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung estimate mo na sa isang class na nagre-rebelde, pagkapakinig mo ang sigaw ng tropa, sigaw ng kalaban na nagre-rebelde, ganon kalakas. Parang tayo, pagka nagtitraining tayo, pagka nagre-rebelde sa umaga, kung ano yung sigaw mo, ganon din sa kanila. Hindi nyo lang talaga nadikitan. Hindi namin nadikitan kasi maluwang yung kampo nila eh. Maluwang yung kampo. Outpost pa lang yung nabunggo namin na kung sa main body, yung isang team, alanganin pa na isang team, nakapasok sa loob. Kaya yung karamihan, nasa kalagitnaan pala ang nandun sa first layer ng bundok. Sa taas ng bundok na yan na inaakyat mo na yan, ay nasa 20 meters yung paakyat na yan. Nagapang-gapang ka. Eh wala naman daanan doon. Gagawa ka ng daanan. Ganon yung encounter namin yan. Di pagdating doon sa area, makita mo ngayon yung mga pinag-anuhan nila, yung pinag-iwanan na grabe. Makita mo, hindi sa ano niyan eh, yun yung nung first time ko lang na makakita ng kampo ng NPA na yung talagang actual na nagre-rebelde. Pero hindi nyo nakikita talaga sa mata yung libili talaga. Ang boses lang. Boses lang ang makita mo. Hindi pa namin nadikitan eh. Hindi pa namin nadikitan dahil magliliwanag na nung panahon na yan, liligo na yung mga NPA, maapakan na yung lead scout namin. Oo, yung leading team, maapakan na. Di ang ginawa, pinutukan na. So sayang din yun. Sayang, kung sa ano nga yan, kaya lang ang katwiran ng lead scout namin, Sinong lead scout yun? si Salazar, kapatid din namin. Si Salazar yan eh. Siya ang maapakan na eh. Sabi niya, maapakan na ako eh. Di ano pang gagawin ko? Eh kung iintayin ko pa kayo, di wala na. Kasi kung, bakit hindi mo tinira yung naka-30, yung naka-60, sabi niya. Ang utos paangkitin pa yung karamihan. Nung dumaan yung isa, yung naka-14, yun ang tinira ko, sabi niya. Pero nakalampas yung yung naka-60. Yun ang mag-ano na. Sila yung unang nakakita. Kasi kami, nasa likod kami yung team namin. Bali, ang team leader ko nung panahon na yan si Sergeant Acosta Yun ang team leader ko nung May officer kayo nung time? Wala kaming officer. Ang pinaka-platon sergeant namin nung panahon na yan, si Technical Sergeant Abilino. Staff sergeant pa pala yun. Staff sergeant Abilino. Ikaw nun, anong PFC kami. anong designation? Ako ang radyoman. Radyoman 187 ang dala ko. So habang nag-encounter, tawag ka? Hindi pa.
Pagdating sa area, pagka nung clear the area, saka kami nakapaglagay ng ano, ng 187. Doon na sa mismong kanilang ano, kampo. Kasi yung tubig ng minis ng tubig nila galing sa taas, meron siyang kawayan na pinagdugtong-dugtong yan na ginawang alulod hanggang makarating sa lutuan. Doon sa second layer, na doon sa mga kubo-kubo na yan. So, ganun ka tindi yung NPA pala nung panahon. Ay, grabe dyan nung panahon na yan. Kasi first, wala kasi matagal na walang sundalo dyan nung una. Eh di siyempre, PC ang nandyan nung panahon na yan. Eh di alam mo naman yung pag nag-operate sila, eh di hanggang dito lang sa barangay. Pagdating sa area sa bundok, wala na. Hindi sila na ano yan, Naakyat. naakyat. Kaya kung sa ano na yan, first time nila na napasok, yung talagang kampo na yan. Gawa ng ang sabi nga ni CEO ng PC noon, pagka negative yan, patayin nyo na doon sa area. Willing din si guide, itong rebel returners, na pagka negative sir, pwede nyo akong ibaon doon. Kumbaga 101% 101% na talagang kampo yun. na meron talaga. Oo, meron. Ayun yung mga talagang kung sa ano yan, ganito pala yung kampo. Eh di siyempre sa atin, sa mga edad natin sa serbisyo ng panahon na yan, PFC ka, di PFC, pero malapit ka nang mag-first long pay. Matagal mo. Oo. Diba, walang ano, hindi ma-enlist ka agad. Kung walang quota, hindi ma-enlist, di PFC. So, ano yun, Master? Kumusta ang tropa at that time? Okay naman, kung sa ano, high moral dahil naka-encounter. Walang wounded. Wala kaming wounded. Walang ano, masaya lahat. Walang may tama. Yun naman ang importante. Oo, yun ang ano niyan. Wala kaming wounded nung panahon na yan. So, yun yung isa sa mga Oo. hindi mo rin makalimutan. Yun ang isa sa mga enkwentro na hindi makalimutan. Sa first encounter ko, vehicular ambush, landmines. Yun ay bilang 19 years old ako nung panahon na yan eh. Dito sa may barangay Bayabas, Turil. Landmines yan. Taong 1986, November 19, 1986. paano nangyari yun? Landmines. Di bali, yung from battalion headquarters, dinaanan kami sa company level, tapos sa rescue, isang 6x kami sa madalit sabi. Pagkalampas namin ng detachment ng Bayabas, Saglit. Ano yun? Ano yung movement na yun? rescue. I-rescue nyo? Yung tropa na nandun na, kasi battalion operation nung panahon na yan eh. Oo. Battalion operation. May mga, Encounter na. may encounter na. Okay. Kung saan yun, blocking force, parang gano'n na ano yan. So, sumakay kayo ng... Sakay kami ng 6x, wala pang 1 kilometro simula sa detachment namin ng Bayabas. Wagam na. Yun ang first encounter ko. Landmines. Paano nangyari yun? Habang nag-move? Mob yan, habang nag-mob, meron yung dalawang nakamotor na ang alam namin ay guide na parang nasa istuba. Yung pala niyan ay kalaban na yun. Tapos, Parang nauna yun? nauna. Okay. Tapos mamaya, wagam na. Araw? Araw. Tanghali. Anong wagam? Biglang putok landmines? Putok, landmines. Na yung kung sa laki ng dulo ng 6x, halos ganon, kaya ng isang team na karga ng tao doon. Yung pinutukan. So, habang nag-move kayo, biglang May pumutok. Pagkaputok, ano na yung 6x. tumba. Di, tumalon, lumipad, punta sa gilid. Kayo, anong nangyari sa inyo? Talunan. Di, drop na. Pagkatalon, yung butas na nandun sa butas sa likod, di akala mo, paksol. Yung pala yan, yung pinutukan ng landmines. Yun ang first encounter ko. Volume fire? Volume fire kaagad, Di, landmines muna. tapos volume fire. Volume fire ang kalaban. Oo. Anong high ground sila? High ground. Dito lang sa may kapihan, bago sumapit ng school ng agriculture. Gaano katagal yung volume fire? Halos sa 30 minutes na volume fire yan, meron. Pagka-search, putok ulit. Search, putok ulit. Anong search? Isi-search kami. Hindi, anong reaction nyo? Paano kayo nag-survive doon? Pagka-search sabi niya, putok, 1, 2 putok lang. Ang kalaban, maingay. Maingay. Anong sabi ng... Na search, di buhay pa, ganun daw, buhay pa.
Di, putukan ulit. Yun ang first encounter ko. Di, sa madalit sabi, second class trainee ako nung panahon na yan eh. Training ka pa lang. Oo, second class trainee. Kasi third class trainee, second class trainee, nasa batalyon na. So training ka pa lang, hindi ka Trainee. pa regular na Hindi pa regular na sundalo, trainee. Hindi, sundalo na yun, kaya lang may draftee kasi nung panahon na yan eh. Pero hindi ka pa private nun. Hindi pa, second class trainee. Third class trainee, second class, first class, draftee. So matagal pa bago mag-private. Oo, kailangan mapuno mo yung 5 years. Maka 5 years ka bago ka enlist. So nakatagal na. Oo. So ano yun, Master? Anong inisip mo nun na kuhan? Kasi training ka pa lang. Oh, di ang alam ko parang ano pa lang 'yon kung sa ano niyan parang laro lang baga na ano na hindi mo alam na yung pala ay encounter na. Ano na, 'yun na yung tinatawag na kung sa ano yan vehicular ambush. So First encounter ko, ambos na kagad. ambush kaagad. Kumusta ang tropa? Kumusta sa iyo? Meron kaming isang wounded nung panahon na yan. Si Maka. Maka. Private. Private na ata yun si Maka noon. Anong reaction mo nun? Anong unang naisip? Talagang kung sa ano na yan, di nung panahon kasi yan, hindi alam na sundalo ako. Parang inutusan lang na bumili ng bitsin. Kasi 19 nasa ano na eh. First encounter. So na-rescue kayo doon? Sa madalit sabi, na-rescue. Kasi isa sa ano, may tama rin sa akin nung araw na yung tama ng sharpnail, nakasama ako sa inibak sa ano, Davao. So wounded ka rin? Sa madalit sabi, wounded din. Trainee pa lang. Trainee, wounded. First encounter. Hindi alam ng magulang ko nung panahon na yan na nasa Davao ako naka-duty. Ang alam nila, nasa Maynila pa ako naka-duty. Hindi rin nila alam na na-wounded ka? Hindi alam. Nabalita na lang sa DCRH na may wounded na isang Constantino. Kaya lang hindi nila alam kung bakit nandun ako. Ang alam naman nila ay nasa Maynila ako naka-duty. Kasi kalakasan pa sa amin nung panahon na yan eh. Kalakasan ng Ano NPA. ibig sabihin kalakasan? Kalakasan ng NPA sa amin, itinatago ko na ako isang sundalo.